So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics na naman. So, siguro, pag-usapan na lang natin yung mga philosophy. Marami kasi yan eh. Hindi na mahalaga yung mga philosophy ngayon. Kasi simula nung natuklasan ko yung sarili ko, self. Which is, sinishare ko din yan sa Facebook account ko, diba? Self. Lagi lang talaga dito iikot. Kasi yung self mo, yan din yung parang God, di ba? Parang sinabi na sa spirit, nagkatawang tao. Si God daw, nagkatawang tao. So, sino yung God na yun? Malamang ikaw, di ba? Ikaw yung creation, di ba? Tsaka, eto common sense to. May nakikipagdebate pa kasi sa akin doon. Open naman ako noon, pero hanggat wala akong nakikita na God outside sa'yo is panghahawakan ko muna to. Open naman ako sa mga sa mga esoteric or kung ano pang philosophy dyan. Pero hanggat wala pa akong nakikitang impormasyon or nakakagilap na impormasyon na tatapatan to, mahihigatan tong point of view ng self is hindi muna ako magbe-bend or tatanggap ng ibang impormasyon. Panghahawakan ko lang talaga to. So, common sense to Sino ba gumawa kay God, di ba? Malamang tayo. Kung hindi ka nag-i-exist, may God pa ba? Wala, di ba? So, common sense to na ikaw din yun, yung hinahanap mo, di ba? Kaya nga, marami na kasi akong mga napanood na mga sabi ko, kung iisipin mo siya ng logical lang talaga na parang hindi naman tumutugma, naghahanap sila ng God outside sa kanila, naghahanap sila ng mga kasayahan or kung ano-ano. Kaya nga magandang philosophy lang talaga, self lang talaga. Mag self-improve ka na lang, pumera, tapos i-apply mo yung mga Machiavellian principle na which is makasarili pa rin talaga. Pati yung dati ko sinishare, Machiavellian principle din yun, seryoso ka. Para seryosohin ka rin, di ba? Kasi lahat ay projection. Kung ano yung internal state mo, yun din yung project mo outside, di ba? Pati yun yung perception mo sa realidad. Kuwari, perception mo, inner ka, depressed ka. Inner to internally depressed ka. So, syempre, perception mo external, lahat negative kasi nga depressed ka, 'di ba? So kung nininervyos ka, syempre lahat na makita mong babae diyan, lalaki, kakausapin mo, nininervyos ka, 'di ba? 'Di ba sinabi nga nila, your inner state reflects the external, 'di ba? So projection mo lang din. Parang yung kasayahan tsaka love. So marami mga tao ganito. Pag nabili raw nila yung cellphone, nakuha nila yung sapatos, masaya na raw sila. Now, sino may idea niyan? Malamang nakuha mo lang din yan sa iba, di ba? Wala namang masama dyan, pero ang estado kasi, di ba? Yung programming sa utak mo, pati yung love, hinahanap mo sa ibang tao, projection mo lang pala yun. Kaya maraming mga tao nauuto kasi nga, hindi sila nag-i-introspect sa sarili. Sa sarili lang din naman lahat babalik Sure, may general truth tayo na survival and replication lang main purpose ng living species or creatures. Kahit naman tong lamesa, tubig, survive at replicate lang yan. Lang din yan, pero hindi mo namamalayan, di ba? So, lahat dito na bubuhay is yun yung sistema. Kaya insekto pa yan, bato, hangin. Yun yung tinatawag nating general truth. Now, outside sa survival and replication, happiness, lahat ng state ng emosyon is projection. Yung fear, takot, di ba? False evidence appearing real. Hindi naman totoo yung fear. Now, pag natanggap mo, kagaya ng mamamatay ka, pag nalaman mo na yung totoo na survival replication lang, tsaka lahat ng tao mamamatay, hindi ka matatakot mamatay din sa totoo lang. Pero,
Yung programming mo sa utak mo na matatakot ka. Natural state yan eh. Mamamatay naman talaga lahat eh. Masakit mamatay, di ba? Lalo na kung paunti-unti. Napilayan ka dyan, nabaldado, tapos sabay nagkasakit ka ng cancer. Yung pain yung ano. Pero yung sa utak mo is wala kang attachment. Kaya nga 'di ba sinabi ni Buddha, life is suffering, seek enlightenment. Kasi mababawasan ng mindset mo yung estado. Kasi minsan naman talaga sa utak lang lahat eh. Yung suffering natin nasa utak lang dahil sa attachment natin, paniniwala, projection. So, hindi na mahalaga yung mga ibang philosophy. Mag-i-stick ka na lang talaga sa self. Lahat ay projection lang, emotional state mo. Kagaya ng example ko kanina, malungkot ka. Kasi yung mga paniniwala mo na wala kang asawa, wala kang anak. Ibig sabihin, inutil ka o wala kang silbi, di ba? Nung sino may sabi sa'yo na, pare-pareho lang naman tayo nagsusurvive. Yun lang naman main reason natin. Wala namang purpose lahat, di ba? Yun lang talaga main reason natin bakit tayo dito mag-survive at replicate. Now, kahit di ka replicate, sa survival pa rin yun iikot, di ba? Kasi yung desire mo na maka-reproduce, survival pa rin yun para may continuation na sarili mo. Now, ito ang trap Pag nag-anak ka, gaano ka kasigurado na nandyan sila? Pag nawala na yung point of view mo, namatay na yung consciousness mo, katawan, or kung ano pa man yan, hindi ka nakakasigurado. Diba? Di ba nga sinasabi nga ng mga philosopher, illusion lang daw to. Pag mulat mo ng mata, illusion. Minsan nga nakakawindang itong mga ganitong impormasyon. Kasi, ito magpapatunay na illusion yung totoo yung realidad. Itong nakikita natin. Kasi, pero, sinasabi nila illusion daw to. At the same time. Kasi ganito biruin mo. Ito nagpo-proof niyan. Natulog ka. Nasa deep sleep ka. Walang panaginip. Dreamless state. Ito, nawindang din ako kay SQS na ito yung informasyon niya. No perception of body and mind. So, pag natulog ka, void lang siya. Wala kang perception ng body and mind. So, hindi ka nakaka-sure din talaga kung totoo ba tong katawan mo. Kaya nga sinabi nila dun sa Matrix, di ba? Nakakawindang, di ba? Yun yung sinabi na sa Matrix, there's no spoon. There's no spoon. Wala naman talaga. Kahit tong katawan mo, wala to. Kasi, ito magpo-proof niyan. Lahat mapupunta sa kawalan. Parang illusionary matrix lang din talaga to. Kaya nga tinatawag ko yung self, matuklasan mo yung sarili mo as God. Kasi dyan lang iikot lahat eh. Now again, open ako. Kasi maraming nagsasabi, may God daw. Open ako dyan. Pero hanggat wala pa akong impormasyon na nakahagilap na magpo-proof na may God outside or external is hindi ko pang hahawakan yan, di ba? Hindi ako maniniwala sa ganyan. Kaya nga, di ba, kagaya ng sinampol ko, natulog ka. Wala kang panaginip. Now, wala kang perception ng utak mo, di ba? Body and mind. Hindi mo na alam itsura ng katawan mo, paano ka natulog, anong posisyon mo. Diba? Napaka-common sense. So, yun yung magpo-proof kaya sinasabi nila, illusion lang daw talaga tong external. Now, semi siya, illusion siya, tsaka totoo rin kasi, syempre, may nararamdaman ka. Pero yun yung trick eh. Diba? Nang sino yung nagko-control ng utak mo at katawan, bukod sa diba? Yun yung sinasabi nilang puro. Sinasabi nilang consciousness, diba? So, yung impormasyon na yan, mahirap talaga siya i-describe. Now, sa atheist, di ba, logical sila. God is dead. Sinabi yun, di ba, ni Nietzsche? Nietzsche ba or something? Basta yun. God is dead. Kasi yung God na yun, hindi nag-i-exist. God doesn't exist, di ba? Tsaka yung pag
pag natulog ka rin, wala kang panaginip, tsaka wala kang perception ng body and mind, close ka na sa kamatayan. So, pag namatay ka, hindi na rin bago yun kasi para ka lang din natulog, di ba? Cousin of death daw yun, sabi ni SQS. Kaya yun, yung mga philosophy, hindi na mahalaga yan. Survival lang talaga. Kaya ngayon pa lang, natap nyo na tong impormasyon na to. Kumilos ka na ngayon, pumaldo ka na. 'Di ba? Yan yung i-goal mo, pumaldo ka kasi one shot lang naman buhay, bakit ayaw mo pasagarin, 'di ba? Kesyo mahirap ka diyan o mayaman, maghihirap ka pa rin. Now choose your battle, 'di ba? Sabi nga ni Frank, ganun yung choose your battle. Mahirap ka na, ang kalaban lang kasi natin dito yung biological timeline natin, yung sinasabi nilang oras, buhay. Oras is buhay, di ba? Yung katawan mo naman talaga yung tumatanda, Yun talaga yung totoong oras. Kaya kailangan mo magmadali. Na hindi ka papapetiks-petiks dyan. Kasi bawat timeline ng buhay mo, pag na-miss mo, wala ka na opportunity. Now, sure, 50 ka, pwede ka pa humabol, mag-business ka. Now, kung kakayanin ng katawan mo, di ba? May limitasyon kasi ang katawan, Diyan ka mahihirapan. Kaya ngayon pa lang, nasa 20 ka. Seryosohin mo yung survival mo. Tsaka magpayaman ka ng todo. Yun lang talaga yung mahalaga ngayon. Yumaman ka, magkapera ka ng marami. Kasi sabi na rin ni SQS yan, money buys time. Now, yung oras na sinasabi ni SQS, para yun sa sarili mo, Kasi biruin mo, nagsasuffer naman tayo dito. Lahat nagdudusa. So, yung money buys time yun sa sarili mo para magkaroon ka ng inner peace. Yun yung sinasabi natin. Now, kung busy ka sa hustle, ang hirap mo, duka ka, di ba? Wala kang pera. Lagi mong iniisip, sino kukuha ng pera? Tangina, anong kakainin ko? Yung mga ganyan, yung mga worry mo, na magkakaroon ka pa ba ng inner state na peace, tsaka joy, na hindi quality na life yan. Kaya ang sinasabi ko, choose your battle, diba? Kaya mahirap ka or mayaman ka, is magdudusa ka pa rin. Pero, ang kagandahan sa mayaman ka or pumaldo ka, you buy time for yourself, diba? Pwede ka magkatulong, kung gusto mo mag-meditate, at peace ka na nun, mabawasan lang yung worry mo sa sa survival, pambayad ng bills, hindi mo na iisipin kung magkano yung babayaran mo na electric bills kada buwan, tsaka yung tubig, tapos yung pagkain mo, nakakabili ka ng mga karne, which is mahal, di ba? Mahal yung karne, tsaka yung mga patatas, lalo dyan sa Pilipinas, mahal yung kamote, nako. Yan pa naman yung mga healthy na pagkain. Kamote, patatas. Hindi mo na kailangan ng prutas niyan. Hindi mo na kailangan ng prutas niyan sa yung potassium na sinasabi nila. Kasi sakop na yan ng kamote. Kaya so biruin mo, mawalan ka lang ng worry sa basic necessity ng survival, pagkain, damit, tsaka tirahan, is malaking bagay na yun para sa comfort mo, di ba? Ibig sabihin ng comfort. Now, hindi naman maganda yung masyado ang comfort. Kuwari pumaldo ka, stagnant ka. Kasi yung katawan natin is kailangan talaga ng constant activity. Hindi maganda yung nakahiga ka lang kasi ninipis yung buto mo. Tsaka yung circulation mo hindi maganda. Biruin mo, buong buhay mo talaga magtatrabaho ka. Kahit sabi mong pumaldo ka, hindi ka talaga dapat na humiga lang talaga. Magsishrink yung muscle mo, kailangan mo mag-training, maglakad-lakad. Kailangan mo rin makipag-socialize. Biruin mo, kahit si Keanu Reeves lumalabas ng bahay, 'di ba? Motor siya, pupunta sa tren para lang ma-stimulate yung utak niya, makikipag-usap siya sa mga beggar. Kasi kailangan natin ng interaction, sa cognitive naman yan, capacity.
Wala ka talagang kawala. No easy mode talaga dito. Ang kagandahan lang, pag pumaldo ka, magagawa mo yung mga ganyan. Pasini-sini na lang, pamulmol, palakad-lakad. Now, yung iba, pumapasok sa trabaho na kinaiinisan nila. Ikaw, pag paldo ka, kung mag-mall ka, kung gusto mo maglakad-lakad. Kasi hindi tayo wired talaga na stagnant eh. Kaya, hindi maganda talaga yung nag-i-stay ka lang talaga sa bahay. Kasi, magdi-depreciate yung utak mo. Socialization mo pag nakipag-usap ka, teka, nalimutan ko, tapos tulala ka, wala kang interaction, tapos may pag-usap ka sa mga tao, takot na takot ka sa babae, may fear ka, kasi nga, hindi ka expose eh. Kaya nga sinasabi ko, pati yung numbers game na ginagawa ko, yung pag-approach sa kalsada, hindi ko naman purpose dyan na na kumantot eh. Now, yun yung main purpose, pero ang pinaka main purpose ko doon is yung pakikipag-usap tsaka challenge. Kasi naisip ko rin naman, sabi ko, ayun na, mawawala naman din yung parents ko. Tapos hiwa-hiwalay na kami ng kapatid ko. Di challenge ko na sa sarili ko kaysa magkaroon ako ng regrets, di ba? Dati rin, nag-numbers game na rin ako. Kaya sinishare ko yan kasi si Lucario sinabi na yan, which is tumugma sa ginagawa ko dati. Kaya sinishare ko rin sa inyo kasi siya nagsabi numbers game. Ako ginagawa ko na yan dati. Tumugma. So, sinare ko kasi effective talaga, gumagana yan. Kasi may cycle nga tayo na sinasabi, di ba? Na yung iba naman sinasabi nila foolishness daw, repetitive daw, tapos wala naman daw resulta. Marami ka talagang rejections ng mga kasi ilan ba kailangan mong kantutin? Kaya mo ba yung 9? Kaya mo ba yung 5? Hanggang 1 at 2 lang naman eh. So kailangan mo mag-try talaga kahit 100 pang rejection yan, magkaroon ka ng 1. Ilan ba kaya mo, di ba? 1 at 2 lang naman na regular eh. Di ba? Tsaka may cycle tayo na tinatawag base sa pattern ko. Siguro matagal na yung 2 years na nababakante. Meron at meron pa rin talaga pag nagtatry ka. Kung wala naman, kuwari, natamaan ka ng age pill. May pera ka naman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pumaldo talaga kayo eh. 20 pa lang kayo. Nawa ko, medyo na late akong pumaldo. Hindi naman ako paldo talaga. Pero medyo late ako kasi nga, nung panahon ko, hindi internet era kagaya nyo. Kaya sinishare ko to para makapag-hustle talaga kayo ng sagad-sagad. Kasi advantage na to. Si Bugoy, ako, naranasan ko na yan. Si Makagago. Lahat yan nag-nursing. Si Salt Papi, nursing yan. Makagago, nursing yan. Si Frank, nursing yan. Biruin mo, lahat yan nag-college, di ba? Kasi nga, ka-generation ko yan, mga 30 plus na. Yung mga panahon ko, wala pang internet money. Pahirapan talaga. Kaya kayo, maswerte kayo. Bumili ka lang dyan na maraming damit, tas ibenta mo online, di ka ba di ba? Meron nga ako subscriber, nagbebenta ng vape ganun ang nagagawa ng internet. Market mo lang yan, post mo sa Facebook Market. O kaya sa Shopee, meron ka ng stall shop, may shop ka na ng vape, post mo sa Shopee yung iba. Posible yan, di ba? Kaya yung mga philosophy na yan, so mabalik tayo sa topic na yan, yung philosophy. Hindi ko na masyadong inaalala yan. Pati yung mga external. Kasi yung external, ingay lang yan para pakilusin ka. Or ilihis ka, diba? Kaya nga maganda yung Machiavellian principle talaga. Kuwari mga tao, kinakausap ka, tapos waste of time. Tungo-tungo ka lang, huwag mo nang papahabain yung usap. Kuwari hindi money pinag-uusapan. Walang growth. Ibig sabihin, expansion ng kamalayan. Huwag mo na bigyan ng attention yan. Sinasayang yung oras mo. Ibig sabihin yung buhay mo.
Kung yung oras mo napupunta sa iba yan, pinapahinga mo, na-recharge pa yung katawan mo, or binabasa mo ng libro, o nakikinig ka ng ganitong impormasyon, is natututo ka. Diba? Now, kung gusto mo makipag-usap, nasa sayo yan. Kung yung growth na sinasabi mo na socialization, diba? Yun yung target mo. Which is yun yung plano ko kaya ako nag-approach ng babae, diba? Kasi kada rejection, meron ka natututunan dun eh. Ay, kinabahan pala ako ng ganito. Ay, mali yung approach ko kasi masyadong aggressive. Pero hindi mo babaguhin yung yung formula. O opera mo pa rin talaga siya ng hook up or get together. Or sabihin mo, kita kayo sa parke, mga ganyan. Tapos kung nasa parke na kayo, dun mo halikan, dun mo hawakan yung kamay, ganun lang. So, yung rejection ng mga may experience mo, kalaunan, baliwala na yun sa'yo. Parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, napakatanga mo naman kung mag-i-expect ka sa unang apply. Tatawagan ka kagad, di ba? Siyempre, ilan ba kayo? Gaano ka ka-special, di ba? Gaano ka ka-special para ikaw lang yung i-entertain sa lahat ng nag-apply ng trabaho. Ganun din, kaya nga lahat competition talaga. Ang sinasabi kong competition sa self mo lang. Huwag kang makipag-compete sa iba. Gawin mo lang sa lang basis. Yung mga ibang tao, wari may nakita ka dyan na ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng bahay niya. Motivation lang yun, pero yung competition na sinasabi ko sa sarili mo, kasi nga, lahat ng na-experience mo, base yan sa pagiging ikaw. Ibig sabihin, kakayahan mo, di ba? May limitasyon ka rin naman talaga eh. Pero, kailangan, i-reach mo yung potential mo. Parang genetic. Tingnan mo, 6'4". Wala ka naman lahing 6'4". Pwede mong i-hack. Kagaya ng mga pagtatalon-talon. Kuwari, hanggang 5'10 lang yung pinakamatangkad nyo. Sure, pwede mo mahigitan yung tatay mo, 5'11", pero 6'4", hindi, malayo. Napaka-delusional mo naman nun. Pero, nahahack siya base sa mindset mo talaga. Tsaka yung talagang eagerness mo, di ba? Kuwari, gusto mo magka-Lamborghini. Pobre ka, kagaya ni Andrew Tate, di ba? Naiinggit siya dun sa may mga Ferrari. So, yung inggit niya, tsaka yung niya, kasi mahirap lang sila eh. Anak siya ng single mother, yun yung kwento niya na napakinggan ko sa YouTube. So, 3 sila magkakapatid. 3 ba? Pero nakikita ko lang si Christian Tate eh. Pero, yun nga, 3 sila. Ginawa niya yung fire yung inggit niya sa mga nakikita niyang Ferrari at Lamborghini. Kaya ngayon, tingnan mo, panay flex niya ng Lamborghini. Kasi nga, yun yung gusto niya talaga na lifestyle. Payaman. Kasi ayaw niya maging mahirap talaga. No, depende yan. Iba-iba tayo ng fire. Ngayon nga, nasa edad ko ngayon. Gusto ko lang din talaga. Pumaldo lang talaga eh. Now, kakayanin ko ba magka-Lamborghini? Di natin masasabi. Ayoko rin sabihin dito kung kaya ko, di ba? Pero, depende yan sa will mo. Sa fire mo. Fire mo na talagang eagerness mo. Kaya naman din talaga. Kuwari, marami ka pang oras. Nasa 20 ka pa lang. Kagaya ni Kangkong Josh Mojica. Kasi nga, may mga mindset niya na talagang nabibend yung reality. Now, mag-iisip ka talaga ng todo. Ano kayang magandang business para talaga kumita ako na malaki? Naisip ni Josh Mojica, Kangkong Chips. Siya kauna-unahan eh. Walang competition. Ganun yun. Kapatid ko rin, meron siyang application para sa mga PRC. Now, hindi ko nasasabihin kung ano yun, pero wala siyang competition. Wala. Iba talaga pag first attacker ka. Ikaw yung kauna-unahan nag-introduce. Now, meron din kaming business dati. Doormat. Alam mo yung Coco Fiber na may nakalagay welcome? Galing yung Mindanao. Kami kauna-unahan nun. May factory kami nun sa Mindanao. Sa lolo ko. Tsaka sa tito ko. Ngayon, wala na. Nagsara na yun. Kasi nga, nalugi, diba? Kasopangan.
Pero, kung buhay pa yan ngayon, pucha, malamang may Lamborghini na ako, di ba? Malamang meron na talaga ako Lamborghini. Kasi, ikaw first attacker eh. Walang, walang nag-introduce nun. Tsaka merong gumaya nun, bulag eh. Bulag yung gumaya nun sa, namin eh, business namin. Pero hindi niya magaya yung talaga, yung hibla. Yung hibla na talagang pagkapino. Manipis yung doormat niya. Now, at tingin ko nahinto na rin yung sa kanya eh. Pero ang tibay nun, parang alpombra yun, promise. Isa pa yun yung alpombra, di ba? Kung sino man naka-imbento nun, matibay yung alpombra na yun, di ba? So kung ikaw talaga first, papaldo ka talaga. Kagaya ni Frank, di ba? MNLA. Now, yung MNLA, gusto ko yung design, tsaka yung simplicity. Pero yung tahi sa loob, hindi ko gusto. Kaya Uniqlo pa rin talaga yung binibili ko. Tsaka sabi nila, yung tela daw mainit. Which is nakapako, parang pro club. Parang medyo mainit talaga din siya. Kaya hindi ako nagtitiwala talaga sa mga gawang Pinoy kasi iwan ko eh. Pero paldo siya doon kasi nakinig siya sa mga customer niya na isupply niya sa online. Which is sinunod niya. Naglagay siya sa Shopee, tapos meron siya online. Now, kahit ano naman bilhin mo, daily flight or yung MNLA, pareho lang din naman yun. Now, kanya-kanya kasing lane yan, di ba? Kanya-kanyang lane yan. Meron naman yung kalbo, di ba? Si Tio Bray. Nag-i-interview siya ng mga Viva Max. Kanya-kanyang kalakasan. Now, yan yung tutuklasin mo sa sarili mo. Kaya nga magpo-focus ka sa ang philosophy mo lang talaga, self. Isipin mo, ikaw si God. Kung ako si God, anong gagawin ko? Ang control ko lang ay self, di ba? Anong gagawin ko? Saan ako malakas? Saan ako papaldo, di ba? Tsaka kailangan mo rin talaga lumabas-labas ng bahay para magka-opportunity, di ba? Connection. Hindi ka talaga mabubuhay na ikaw lang mag-isa. Promise, di ka mabubuhay na mag-isa. Kahit pumunta ako dito sa bansa na to, may tumulong sa akin, kapatid ko. Tapos yung wala akong trabaho, tumulong yung connection ng kapatid ko, pinatira ako ng 6 na weeks. Walang bayad yun. Ginagawa ko lang pang palubag loob. Nagba-vacuum lang ako, naglilinis ng bahay nila para naman hindi naman ako sabihin pabigat kahit papaano, di ba? Now, kailangan mo talaga ng connection. Di mo kakayanin mag-isa talaga. Sisiguraduhin ko yan. Pero pag nasa taas ka na, sabi nga ni Andrew Tate, di ba? Ang kagandahan lang pag pumera ka, pumaldo ka, hindi ka na makipagplastikan. I-eliminate mo na yung mga ayaw mong tao. Yung, kunwari, sinasayang oras mo, paglabas mo ng bahay, may pagplastikan ka pa. Tingnan mo yung ginawa ni Bugoy, di ba? Umalis siya dun sa hood kasi nga, yung mga tao doon, hindi na safe para sa kanya kasi maiinggit eh. Maiinggit sa kanya, di ba? Dahil anyaman na niya, baka mamaya, ma-hold up pa siya dyan, di ba? Kidnapin or patayin, di ba? Kasi mga tao talaga, inggit talaga yung mga tao. So, umalis siya sa low vibration na, na hindi na naaangkop sa kanya. Pumunta na siya sa pangmayamang hood, di ba? Ganun lang yun. Aalisin mo yung hindi makakabuti sa'yo. Now, magagawa mo pa rin naman yan kahit nasa low ka pa, nasa baba ka pa, para umangat ka, di ba? Kasi yung mga kuwari kaibigan mo, tapos sabay yung mga kung sino yung nasa social circle mo na ang pinag-uusapan, shallow, hindi money, walang tulong sa'yo. Gusto niya mga taong yan, ka-level ka nila, di ba? Kaya maganda talaga maging selfish kayo. Ito lang yung philosophy na laging self lang talaga. Kasi ikaw si God. Kagaya nung sinabi ko nung una. Sa ngayon, narinig mo, hindi ka man hiniwala na ikaw si God. Di ba? Pero matutuklasan mo rin yan. Pag natuklasan mo na yung sarili mo, tinatawag nating self. Kasi yung self na yan din si God. Kasi, meron akong video niyan eh. Lahat ay ikaw. Now,
Kung yung katawan mo in contact sa lupa, hangin, tubig, now, meron bang separation? Common sense to Logic tong pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin, lahat ay ikaw. Peace.